Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, makibaka kayo sa landas ni Allah ng tunay na pakikibaka. Sinabi ni Ibn Abbas radhiyallahu anhuma sa pagpapaliwanag niya sa talatang ito, makibaka kayo sa landas ni Allah ng tunay na pakikibaka tulad ng kung paano kayo nagjihad noong una sa panahon ng mga sahaba. Ang tamang jihad ay ang jihad ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ng kanyang mga kasama. Ang tamang jihad ay hindi ang walang habas na paglapastangan sa buhay at ari-arian ng mga tao, Muslim man o hindi Muslim, lalo na ang mga sibilyan. May mga radikal na mangangaral ngayon ang nagsasabi na pinahintulutang pagnakawan ng mga hindi Muslim o sila ay dayain dahil ito raw ay ginawa ng mga Muslim sa labanan sa Badar. Pero magkaiba ang naganap sa Badar na pagsalakay ng mga Muslim sa karavan ng Quraysh sa nagaganap na mga krimen na ginagawa ng mga tulisan na nagpapakilalang Muslim na nasa jihad. May malinaw na digmaan laban sa pamahalaan ng Quraysh na nagmamay-ari ng karavan. Pero ngayon, sino sa mga tulisan na mga Muslim ang may hayag na digmaan laban sa sinumang inosente o sibilyan? Ang Muslim na hukbo ng Madina ay isang hukbo ng mga sundalo na sinanay, tinutustusan at pinamamahalaan ng isang pamahalaang Muslim na dito sila naguulat ng kanilang mga nakamit at dito sila mananagot sa kanilang mga pagmamalabis o pagkukulang. Pero ang mga grupo ng mga tulisan na nagpapakilala ng mga Muslim na nasa jihad, kanino sila mananagot sa kanilang mga pagmamalabis at pagkukulang? May mga radikal din na mga mangangaral ang nagtuturo na marapat patayin ang sinumang Muslim na hindi sumusuporta sa kanilang jihad dahil ang mga ito raw di umano ay mga munafik o nagpapanggap na Muslim at mga tumalikod sa Islam. Ang paniniwalang ito ay inimbento lamang ng mga terorista upang maging justification sa pamiminsala nila at pagpatay sa mga Muslim. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay hindi kailanman nagpataw ng parusang kamatayan sa sinuman dahil lamang sa bintang na ito ay munafik. At kung mayroon mang parusang kamatayan sa isang tumalikod sa Islam, ito ay marapat na dadaan sa due process ng investigasyon, paglilitis at paghatol ng isang mahusay na korte ng mga Muslim at hindi lamang ng grupo ng mga tao na hindi man lamang nakapag-aral ng relihiyon. Ang totoong jihad ay ang pagkilos ng tamang pagkilos sa jihad. Sa panahon ngayon ay may mga tao na wala namang kaalaman sa relihiyon pero ginawa nilang unang obligasyon sa kanilang mga sarili ang jihad kaysa sa iba pang obligasyon na unang dapat natuparin katulad ng pag-aaral sa relihiyon. Ang tunay na jihad ay nasa paglalaan ng sapat at epektibong lakas para rito. Sa ngayon, may mga Muslim na nagpupumilit na magjihad kahit hindi pa kumpleto ang mga kinakailangan upang maisagawa ito ng tama. Tulad ng pagkakaroon ng estado ng mga Muslim na nasa ilalim ng pamunuan ng mga Muslim at namamayani sa isang teritoryong Muslim. Ang estado na ito ay marapat na may batas na umiiral at sapat na lakas. Dahil sa kawalan ng mga prerequisite na ito, ang mga terorista ay gumagawa ng mga gawaing lumalabag sa Islam at sa moralidad ng tao, tulad ng pagkamkam ng yaman, pagpapadanak ng dugo, at iba pang paglabag laban sa mga Muslim at hindi Muslim. Isa rin sa mga kahulugan ng totoong jihad ay ang jihad na walang kinatatakutan na paninisi ng mga naninisi. Ang mga naninira sa hanay ng mga nagjijihad. Sa konteksto dito ngayon, kung may jihad na umiiral ay dapat itong suportahan ng mga Muslim kahit sa pamagitan lamang ng panalangin o hindi pamiminsala sa mujahidin kung hindi sila makakatulong sa pamagitan ng kanilang buhay o yaman. Pero ang suporta na ito ay marapat lamang sa totoong jihad. Ang hangad ng jihad ay ang pangibabawi ng salita ni Allah at hindi ang salita ng tao. Ang hangad ng jihad ay ang mapangalagaan ang mga karapatang pinangangalagaan ng Islam sa relihiyon, buhay, ari-arian, salinlahi, pag-iisip at dangal ng tao, Muslim man o hindi Muslim. Ang hangad ng jihad ay ang mapangibabaw ang katarungan at hindi ang kawalang katarungan kanino man, Musliman o hindi Muslim.